Unang-una na po, last, pagmananasa. Unrestrained sexual craving. Hindi po ba, kung nagbabasa kayo sa balita, di ba kailan lang, yung ginawa ng mga mambubutas natin ay mambubatas. Hindi po ba? Si Suntay, yung ginawa kay example, si Ann Curtis, na pag nakita, yung pagnanasa, itinitiin pa kaya nagalit sa kanya lahat ng halos mga kababaihan. Na sinabi pag nakita niya si Ann Curtis, nababago ang kanyang pakiramdam. Gawain ba naman ng isang tauhan ng gobyerno yung magsasalita ng gano'n? At sabi niya po, di ko pa sa Biblia, pag tumingin ka sa isang babae ng may pagnanasa, kasalanan yun. Kaya ang kadalasan, kasi alam mo naman yung minsan yung pagtingin ko lalo na sa medyo mga siksik na di ba iba tingin natin mga bro, mami kayo. Di ba pag nakakita tayo ng may tingin tayo, pero yung iba, may pagnanase. Yun po yung aalisin natin. Kailangan daw po, guard your heart, give yourself a project, exercise when you bored. Siguro po, yung mga politiko, walang magawa sa buhay, walang lang. Kaya po nandun naisip. Gluttony, to overindulge, especially by overeating. Katakawan, no offense. Katakawan, kasipahan. Hindi naman po yan pertaining lang sa pagkain. Kaya nagkaroon ng gulo sa blood control, ayan katakawan. Katakawan sa pera, katakawan sa power. Yun. Naisip lamang po yung mga namumuno sa akin yan. Ano ang dapat natin gawin? Kung sa pagkain, avoid excess in eating or drinking. Masarap naman kasi kumain. Kaya po kung ilagay natin, sabi na po, be moderate. Huwag naman kahit saan, kahit pagkain, kahit power, kahit sa kung anong gagawin natin, kailangan moderation lang. Ang susunod po, pride. Sino ang malakas ang tama? Lalaki, babae? Sa pride. Ikaw, bro. Sino malakas ang pride sa inyong dalawa ni sister? Pareho ba? Hindi pa kayo naghihiwalay. Dapat talaga ang asawa ng babae, iniintindi ang asawa ng lalaki. Pahirap na kasi yung mga lalaki, Yan ang aanihin nyo. Yung bang pagmamalaki o kayo ba, walang alang dadalhin maganda sa pagsasama ng mag-asawa. Pero sa experience namin ng aming asawa, siya ho ang laging nagbibigyan. Talagang gano'n naman ng mga babae na ang babae ang laging nagbibigyan. Pero hindi naman sa lahat ng oras, kailangan din naman parehas lang kayong magbibigyan. Kasi parehong mataas ang pride nyo, konting bagay lang, nagiging dahilan nyo ng hindi pagkakaunawaan. Kaya dapat naalisin na rin po yung pride. Ibig sabihin, be humble. You need God and others, pray and serve. Pag medyo may kasawa, medyo palipasin nyo lang ang konti, oras, mawawala natin yun kung ano ang buhay niya. Ito po pala, deadly sin, Islam, katamaran, kabagalan. Yung po pala yung kasalanan.
laziness o lack of effort. Sa isang tao, lalo na, gusto mo nga maghanap buhay, eh hindi ka naman naghahanap, lagi ka nakatihaya sa inyo. Paano ka magkakatrabaho, diba? Kailangan magsumikap ka. Sabi nga, be diligent. Have escaped, don't let your life revolve around resting. Hindi yung lagi kang nakahiga sa inyo. Okay lang siguro yun. Kung retired ka na, nagawa mo ng lahat. Medyo pa-easy-easy ka na lang. Pero kung ikaw ay nag-uumpisa pa lang sa buhay, kailangan po natin yung doble-doble sikap. Lalo na kung may mga anak sa ating paghahanap buhay. Wala pong lugar, pag may pamilya at may anak, walang lugar katamaran. Yan po yung kailangan natin gawin. Wrath, uncontrolled feelings of hatred and anger, yung galit po. Saan yung po dito laging nababalitaan natin sa balita? Road rage. Di po ba? Yung masyadong pabigla-bigla, ang tatapang, biglaan na lang pupunta ng baril, babarilin ka. Eh ano nangyari? Pagkatapos, nung mahuli na, sising-sising. Di po ba? Hindi niya alam kung ginawa niya na yun. May panghabang buhay na ikasasama niya. Kaya po ang sabi, be patient. Medyo, huwag po tayo agad na magagalit. Huwag po tayo agad na kung ano ang gagawin natin. Moderate your emotion. Take deep breath before reacting. Hindi po pala dapat. Pag nagagalit ka asawa natin, hihinga lang po tayo. Hihinga ka. Pero, hindi ko nakakalitan yung asawa eh. Kaya ang gagawin natin, control your emotions. Eh kami naman mga lalaki, tayo naman mga lalaki, mapapagbigay naman kung sa bahay naman nangyayari yun. Pero yung mga sa daan, yun ang mga delikado. Ito pa isa, greed, kasakiman, swapang, hindi yung nangyayari sa atin. Yung puro tayo lumalakoy, kung hindi yung ginamit ng mga nakaupo, yung kasakiman, yung greed, na hindi sila kontento sa kayaman ng hawak nila, gusto umaapaw pa. Ngayon, ano katapat nun? Be generous. Kung sobra po, mag-share ka. Di ba? Kung naman yung lagi na lang gusto mo, yung bangko mo, punong-puno, mag-share tayo. Donate something you like, but don't need to the poor. Yung mga sobra natin, katulad yung mga gadget, yung mga, huwag na sa pera, mga material na lang. Kung sakaling meron tayong mga hindi ginagamit na sapatos, pwede natin ipamili. At lastly, envy, pagkainggit, pananaghilig, jealousy towards another happiness. Ito po yung minsan nakita mo sa kapitbahay ko, may bago. Naisip ko agad, dahil sa inggit, nangutang ka pa para lang makabili nun. Yun po ang hindi tama. Kailangan po, sabi nga po, magpasalamat tayo kung ano ang nasa atin. Kung ano yung kaya natin. Kasi darating naman ang panahon yan, kung sakaling ina-ambisyon mo yun, magsikap ka lang, mabibili mo yun. Basta, alisin mo. Alam mo nangyayari sa atin pag nakakabit sa atin ang pagkaingit sa kapwa natin. Kailangan ng isang tao, wala pong pagkaingit sa kapwa. At lagi pong magpasalamat kay Lord sa lahat po ng dumarating sa atin. Asking for forgiveness. Ask God for forgiveness and obey the sacrament of reconciliation. Yun lamang po ang sinasabi. Hindi ka po pwedeng mag-ask ng forgiveness pag hindi ka po dumaan sa act of reconciliation. Yung pong yung pangungumpisal, nung po bang Holy Week, nagsisi po kayo kung ano man naging kasalanan nyo. Kung nagsisi po kayo, dapat po pala dumaan sa
pangungumpisal. Kasi po yung talagang tamang gawin pag tayo ay humingi ng patawad sa ating Panginoon. Ang pangungumpisal. Full surrender. Surrender to Jesus as the Lord of our life. Kung sabihin, wala kang ifs and buts. Pag ikaw ay napunta na kay Kristo, kailangan po, kailangan ganito muna ako bago mo pumunta kay Christ. Kailangan po, full surrender. Ibig sabihin, 100% ibibigay mo ang sarili mo, ang buhay mo sa ating Panginoon. Two essential characteristics of authentic repentance. Ito po yung totoong pagsisisi. Yung authentic, honesty, and humility. Kung honesty, admit our sin. Kailangan po i-admit natin na tayo ay nagkasala, na tayo ay nakagawa ng mali. Be honest. Sabi na po, akala mo na po lang mga tao, magugulo mo, nakita ganun ka. Pero siguro, alam lahat ang ginagawa mo. Kaya kailangan maging tapat po, maging honest. Sabi nga po, true repentance start with honesty. Yung pong totoong pagsisisi ay nagsisimula po sa pagiging tapat. Dahil, sabi ko, hindi naman natin maluloko si Lord. Kung yung kapwa natin, napapabilib natin sa ginagawa natin, si Lord alam lahat ang ginagawa natin. At isa pa sa dahilan, God cannot deliver what we still depend. May mangumpisal ka nga, sasabihin mo, palagay mo na, si bro, naka-chicks. Tapos sasabihin, kaya ako ng babae, kasi asawa ko, hindi na ako iniintindi. Ang asawa ko, tumaba na ako. Ang asawa ko, lagi akong sinisite, laging nagiging nagin. Yung po yung sinasabi, kinukumpisan mo yung kasalanan mo, pero dinidepensa mo naman. Hindi ano nangyayari. Lalo kung pinalalaki yung naging kasalanan mo. Pagsaparin na sa upasan, mapapagaling na mapag-style mo. Kasi nga, walang katapusan yun. Yung kinukumpisan mo, lagi mong dinidepensa. Hindi ka matatapos. Nagsusugal ka, biglang, kasi baka manalo. Diba? Dinidepensa yung may inom ka. Gusto mo makalimutan ang asawa mo. Hindi, basta huwag pag nagsabi ka ng kasalanan mo, hindi mo dapat depensahan. Kailangan, nanjis ka, kasalanan, nanjis ka. Wala mo lang, hindi mo pwede mag-reason ka pa. Kasi habang nagkagano ka, lalo lang dumadami yung kasalanan mo. Kasi, depensa. Be honest about the sins you still enjoy and ask Him to replace your desire with His. Alam mo, nakalusot na tayo. Be honest. May kasalanan ka, nakalusot ka sa asawa mo, pero sa kanya, hindi ka makakalusot. Kailangan ibigay mo lahat kay Lord. Yung kung humility, admit that we are weak and we need help. So dapat kung sakaling nagkasala ka, i-admit po natin kasi kaya nagkagwiro ng iba, tao lang Yung mahina, yung ibang tao, hindi nila ma-admit. Hindi nila ma-admit na mahina sila kaya sila nagkasala. Kaya kailangan maging humble po tayo. Humility is not denying your strength, it's being honest about your weaknesses. Yung pagiging humble, hindi naman po dinideny yung kalakasan natin. Bagkus,
nagiging tapat lang po tayo na malaman ang ating kahinaan. Dahil doon tayo lalakas pag inadmit na po natin na tayo ay mahina. Okay po? Repentance, sabi nga ba, requires faith. Hindi ka po pwede mag-repent kung wala kang faith. Hindi ka pwede magsisi kung hindi kasama ang pananampalataya. Kailangan laging sila ang magkasama. What is faith? It's a grace from God. Faith is a rock solid trust that when God makes a promise, it is true and right. It is absolute assurance and confidence that God's word can be relied upon. Sabi nga po, di ba, pag nangako ang Panginoon, sure po yun, di ba? Matutupad. Kaya lamang po, may taktang panahon, may taktang oras. Hindi po yung humingi tayo sa Panginoon, gusto mo, ora mismo, nasa iyo na. Kaya ang nangyayari po kasi, pag humingi tayo, doon na-apektuhan ang pananampalataya. Humingi tayo ng, Lord, sana bigyan mo ako ng ganito. Pag hindi nakuha mo, nagtatampo tayo, di ba? Di ba? Minsan pag humihingi tayo sa Panginoon, minsan sinasabi natin, Lord, bakit ang tagal-tagal ko nang hinihingi yun, bakit hindi mo binibigay? Ang tanong, gumagawa ka ba ng paraan para makamit yun? Katulad ng ibang pamilya, Lord, sana, tingnan mo kami magkaroon na kami ng bahay at lupa. Ilang po taon na, hindi sila nagkakaroon. Ang tanong ko sa iyo, ano ba ang nagawa mo? Gumagawa ka ba ng paraan? Nagsisisang ka ba? Hindi po ba sabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi po pwede panay ang hingi natin, tapos hindi natin pinapakita kay Lord na deserving tayo sa ating hinihingi. Believe in the gospel. Ang pananampalataya ay paniniwala sa Ebanghelyo. Ang mabuting balita ng kaligtasan na nasa kay Yesu Kristo. Lahat may Bible po kayo sa bahay. Meron po nababasa po. Alam nyo, kami mag-asawa, ang anak ko sa ICSP nag-aaral, dalawa yata yung Bible sa akin, tatlo. Alam ko, kahit hindi ko nakukulat. Ganun ang nangyari. May alikabok. Read. Kaya pag lagi ko sinasabi, dalawang klase ang Bible. Isang binabasa at isang hindi binabasa ay nakatago sa cabinet na may alikabok. Ngayon, kung hindi nyo binabasa, pag uwi nyo mamaya, tingnan nyo, baka may nakalagay na, read me. Pero pag nasa Bible, nasa CFC na po kayo, alam nyo po ba, makakahiligan nyo magbasa ng Bible. At makikita nyo po doon, ang lahat ng nakasulat, nagkakatotoo sa nangyayari sa mundo. Maniwala po kayo, pag naka-graduate na kayo, lagi kayong magbabasa ng Bible. Yun ang magiging libro natin pag nandito na tayo sa CFC. Tingnan niyo po kaya natin sitahin. Hindi ba kasi yung power ng Bible? When you carry the Bible, Satan gets a headache. Kita pa lang, huwag natin itatago When you open, he collapses. When he sees you're reading it, he pains. At lalo na po, when he sees you are living with what you read, he pleases. Ibig po sabihin, kailangan po yung pinabasa natin sa Bible ay ating isa sa buhay. Amen po yun? Amen. Kasi po yung laman nun, doon tayo kukuha ng lakas. Yun po yung magiging sandigan natin.
Ngayon, kung sakali sa ngayon, hindi pa, oras po na nakapanood na po kayo sa community at nag-house of na, ayan po, madalas na po kayo may hawak ng Bible. Nung araw, pag nagbuklat ng Bible, hindi ko maalam yung Mateo 1, verse 3. Alam na gano'n matanda na kami nung magbabasa, nung mapunta kami ng CFC. Tsaka pa lang namin na kailangan pala natin ang Biblia. At maniwala po tayo sa nilalaman ng Biblia. Makikita niyo po na totoong nangyayari. Lalo na po ngayon, yung mga gulo na mababasa niyo po. Kaya kung sakali man na wala kayong ginagawa, free time, magbasa po tayo ng Bible. Grace, faith is a personal act and decision. Yung pananampalataya po, katang-tanging gawa. Definite po yan. Kailangan. Walang makapagsasabi sa atin na kailangan mo ang ikaw mismo sa katawan mo ang definite na, sure yun. Kailangan ng pananampalataya. Isang pansariling gawa. Wala pong nag-uurot sa atin. Sa sarili po natin, tayo po ang magpapakita ng ating pananampalataya. At ito ay isang gawang sinasadya. Kailangan natin ang pananampalataya sa buhay natin. At madali ang gawa. Bakit madali ang gawa? It's urgent. Bakit? Hindi ba kayo nakabasa ng nangyayari sa mundo ngayon? Hindi po, buti na lang tayo. Hindi pa tayo nagigera. Napakagulo. Kung tutusin po, di ba? Napakagulo po ng mundo. Kailangan natin ang ating Panginoon. Kahit saan. Hindi na nga natin alam kung ano na mangyayari, di po ba? Kaya kailangan lang po, sama-sama po tayo tumawag sa ating Panginoon. At ito, ayun nga po, hindi maaaring pag walang bahala. Kailangan na po. At ang CFC po, ang community ng CFC, isa yan sa nagiging kasangkapan ng ating Panginoon upang mag-evangelize, upang tumawag sa mga tao. Kung mapapanood niyo po, di ba, yung mga ni Pope Leo, di ba, balik siya lagi nang ina-advise, pray. Kasi yan lamang po ang panlaban natin sa nangyayari sa ating kapaligiran. Amen po yun? Yan nga po, repentance and faith are inseparable. Hindi po sila paghihiwalayin. Dapat po, pag may sinabi kayong repent, may kasama mong faith. Hindi ka po makapag-repent kung wala ka pong pananampalataya. Consequences of repentance and faith. Promise of forgiveness and eternal life. Tingnan mo yung ginawa ng ating Panginoon, John 3:16. Di ba? He gave up His only begotten Son to save us from sin. And whoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. Yun po yung promise of forgiveness. Napakalaking ginawa ng ating Panginoon upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yun yung sinasabing eternal life. Akala po kasi nung iba, yung eternal life, buhay tayo dito, buhay na walang hanggan na hindi na tayo makakamit natin ang sinasabing eternal life pag tayo ay nasa kaharian na ng ating Panginoon. Buhay na walang sakit, buhay na masaya sa piling ng ating Panginoon. Yun ang ibibigay sa atin ng ating Panginoon, yung buhay na walang hanggan. At freedom from fear of death. Sino po ba ang hindi takot mamatay dito? Takot po ba tayo mamatay? Ako hindi ako takot mamatay. Pero sabi ko kayo, wag muna.
Kasi baka sabihin mo, hindi ka takot pumatay. Pinabukasan, hindi ko kaya, hindi ka. Baka pag sinabi natin, hindi tayo takot pumatay, sabihin mo kay Lord, Lord, okay na, pero wag muna kayo. 100 years. Tawad muna, tawad. 100 years. Tsaka, kaya nga sinabi ng freedom from fear of death kasi nga nag-repent ka na and then, kasama yung faith. Kaya, hindi tayo takot mamatay. Pero muna ha, wala muna. Ako sabi ko sa asawa ko siguro po, pag medyo kontento ka na sa buhay mo, ayos naman ng pamilya mo, asawa mo, parang, lahat naman kasi dadating tayo dyan, ba? Kaya lang, lagi nang sasabihin, Lord, huwag muna. Unahin mo muna yung masasamang tao. Ganun pa kaya Lord eh. Tsaka, kasi yung kami, kaya sabi ko nga misa sa mga anak ko, hindi ako takot mamatay eh. Kasi wala na kayong pupulimahin sa akin. Kami ng asawa ko, meron na lupa sa Memorial Park. Meron na servisyo sa St. Peter. Yung mga walang St. Peter dyan, ang asawa ko, nandyan. Nag-advertise. Kaya ako, sabi ko sa mga anak ko, anak, ang kailangan ko lang itagaiyak. Kasi dalawang lalaki, hindi magsiiyak eh. Sabi ko, ikuha mo na, hindi na kayo mahihirapan sa akin, kompleto na kami. Ang kailangan lang asikaso, tsaka yung tagaiyak. Tuwa na lang sa pero hindi makakamayo. Alam ni Lord yun, medyo patatagalin naman ni Lord. Kasi alam niya naman kung saan tayo patungo, di ba? Kaya lang, minsan rin pag nakikita natin yung mga gumagawa ng no? Hindi maganda, bakit sila ang masaya sa buhay. Yung mga tao ang naghihirap. Pero alam naman natin, hindi naman alam ng Diyos lahat yung mga ginagawa nilang hindi tama. At dadating din ang oras doon na mag-repent sila. Kasi ang pinakamahirap kasi mag-repent yung yung nakahiga ka na lang, yung biglang papatawag ng pari, hindi ka na makapagsalita nun, kaya kailangan hanggang kaya natin, hanggang malakas tayo, papunta na tayo sa ating Panginoon. The Paul 2,000 years ago, St. Paul, today, accept the challenge. 2,000 taon na ang nakararaan, isinigaw ni Jesus ang tawag at pagsisisi at pananampalataya. Ganon pa rin ang tawag niya sa atin ngayon. Paano ba naman hindi bibilig sa Lord? Nung 2,000 taon na siyang nananawagan, hanggang ngayon, nananawagan pa rin. Ang ibig sabihin nun? Hindi tayo nagbabago. Nagbabago nga siguro, konti lang ang nagbabago. Diyan nga naman bibilib kayo, wala siyang kapaguran na ahilahin ang kanyang mga anak sa kabutihan. Tinatawag tayo na talikdanan ng ating mga kasalanan at lahat ng sagabal sa pakikipag-ugnayan natin sa Diyos at tanggapin si Jesus bilang Panginoon. Kahit isipin mo, tayo napapagod, pero si Jesus ang ginagawa sa atin. Kahit na marami kang kasalanan, humingi ka ng tawad, patatawarin ka. Tawag siya ng tawag. Kaya sabi ko nga po, ang community ng Caucus for Christ, isa po yan sa mga nagiging kakampi ng ating Panginoon upang mag-evangelize, upang yayanin ang mga tao
na lalo pa o lubos pang papalapit sa ating Panginoon. Kayo po ba nung yayain, hindi na kayo nagdalawang isip, pumunta agad kayo dito? Kayo po, pinili pa kayo. Kadalasan po, ganun po ang nangyayari. Pag kasi nag-anyaya, tago ng tago. Pagkatapos, ang pinakamaganda po nun, pag natikman nyo na po kung ano ang CLP at ano ang CFC, lalo na po pag nagka-house na, doon nyo po sasabihin, buti na lang, dumating ako sa tinawag na CLP. Buti na lang, tinawag ako ni Lord, umatin ako. Kaya nga po, mapapalan po kayo. Kasi napakaraming tinatawag. Pero kailangan po muli ang bumalik. Madami daw po kayo dati. Pero baka lang may mga kadahilanan. Pero kayo po, sabi nga po, tinawag ng Panginoon, kayo po ang nakita nito. Experience the peace, joy, and power of the Lord in our lives. Tanggapin ang hamon ng pagsisisi at maniwala kay Jesus. Sabi nga po pag nagsisi ka, yun ang challenge ng ating Panginoon. Yung lahat ng ating nagawang kasalanan, magsisi tayo. Yun lang lagi ang hinihiling sa atin ng Panginoon. Pagsisihan natin kung ano mang kasalanan ng ating nagawa. At sa gayon ay hayaan ang Diyos sa kanyang mga pangako. Nga po, pangako ng buhay na walang hanggan. Pangako, basta kung ano man po ang mangyari sa atin, kailangan po lalo natin palakasin ang ating pananampalataya. Kasi po, si Lord maraming pagsubok sa akin yan Tinitingnan lamang po niyan. Pero dapat, pag tumating yung mga pagsubok, ang ibigay po natin kay Lord ay napakalaking pananampalataya sa Kanya. Dahil, at asahan natin na ang kapayapaan at galang at kapangyarihan ng Panginoon sa inyong buhay. Hindi naman po sa makikita niyo po dito pa kung tayo ay nasa Panginoon. Yung isang simpleng buhay. Para kung kahit hindi tayo mayaman, di po ba masaya tayo? Yung wala tayong dala-dala. Wala tayong dala-dala sa dibdib natin. Hindi tayo nag-ahangad ng sobra. Ang sa Panginoon, ang binibigay lang natin sa Panginoon yung para sa Kanya. Parang sarap na buhay. Kahit sabihin hindi tayo mayaman, simple pamumuhay lang. Kung wala kang problema, tahimik ka. Di po ba napakasarap? Lalo na isang pamilya may takot sa Diyos kasama sa mga anak. Para po bang napakagaan ng ating pamumuhay. Let it be done to me according to thy word. Kung tatalima tayo sa tawag na ito, pinapangakuan tayo ng Diyos ng kaligtasan sa kasalanan, kapatawaran sa pagpapatunay sa Kanya at buhay na walang hanggan. Yung po yung pinag-usapan natin kanina, pag nangako naman ng Diyos, ginagawa niya. Ang kailangan lang po natin yun nga po, faith. Katuktong na po yata ng Panginoon ang faith. Pag kasi nawala yan, wala ka sa Panginoon. Kung wala kang pananampalataya. Lagi nga po niya sinasabi, nangako ang Panginoon ng kaligtasan. Hindi po ba? Ang ibinigay niya, yung kanyang anak, para maligtas tayo sa kasalanan. Kung pangaraniwang tao ka lang ba, kaya mo bang ibigay ang iyong anak para tubusin ang kasalanan ng iba? Meron daw kaya sa panahon kaya may gagawa.
na ibibigay mo yung anak mo para maligtas lang yung